Bong Revilla humarap na kanina sa DOJ. So ito yung ating pag-usapan ngayon, no, mga kabisdak. Let's go. So yun na nga mga kabisdak, no. Umattend kanina si Bong Revilla sa pagdinig sa DOJ, mga kabisdak. So ito ang kanyang mga pahayag, no. So bago ang lahat, kung hindi ka subscriber ka Bisaya, huwag naman sanang kalimutan i-subscribe ang ating munting channel, mga kabisdak, no. At pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga gagawing video. So ngayon, Bong Revilla, no, ang ating pag-usapan ngayon tungkol dun sa kanya. So kanina umattend siya ng hearing sa DOJ, mga kabisdak. So grabe yung mga bodyguard ng galing sa sa jail guard, no. So ayun ang pag-usapan din natin ngayon dahil gusto rin niya magpalipat, no. So ayun Mensahe, sir. Sir, mensahe, sir. Mensahe niyo, sir. Mensahe, sir. May mensahe po kayo sa publiko, sa mga supporters niyo, sir. Ilang segundo may sinabi. Ako siya sa akin. Yun, no. Kilala naman natin si Bong Revilla bilang masaganang buhay, sanay sa masaganang buhay, at lalo sa kanilang pamumuhay, sanay sa masasarap na pagkain. Kapag kumakain, laging mamahalin talaga yung mga putahe, katulad ng mga mamahaling isda, lobster, seafoods, mga alimango, supo. So yun po yung nakasanayan niya. At nakasanayan ni Bong Revilla is merong bodyguard pagka mamasyal or lumabas. At mas kilala pa naman natin si Bong Revilla na bilang talagang marami ang pamumuhay tama at maraming katulong sa bahay. At pagdating naman sa kanyang sarili, lalo sa pag-exercise, ay may mga private coaches talagang humahawak sa kanya. At kilala naman natin kung sino yung coach na nag-guide sa kanya. Isa sa sikat na bodybuilder dito sa Pilipinas na si Jubin Sagabay, no, na nag 3 times nang nag-compete sa Mr. Olympia. So yun po yung coach niya. So alam naman natin kung gaano kamahal ang talent fee or bayad sa pagiging coach ni Jubin Sagabay, no. At kilala natin si Bong Revilla na bilang artista, tama, sikat na aktor, at talagang sikat pa noon, mga ilang dekada siya sa pagiging artista, hanggat sa tumakbo siya ng pagka-senador, at ito ay nanalo at hinalal, tama. So yun, kung natandaan nyo yung mga, hindi ko lang matandaan kung anong taon yun nung nakulong din siya, tama, dahil sa kaso din dun sa plunder ba yun ng pork barrel, no, mga kabisdak. So naakusahan din siya, tama. So ngayon ito na naman ang problema niya, dahil inakusahan siya tungkol dun sa DPWH or dun sa mga proyekto na nangyayari sa Bulacan, at idinawit po siya, no, mga kabisdak. So yun yung hiling niya, dahil last month lang ay nung pagkatapos na idinawit siya na ganito gano'n, na yun nga, may siya kinalaman dun sa mga nawala or na ghost project, no, tama, ng DPWH na doon sa mismo sa Bulacan. So yun, after nun, siya na mismo ang sumuko para mapagbayaran kaagad, or wala nang daming kumbaga, gusto niya, sumuko na lang mismo siya, at ngayon nakakulong siya. Nung sumuko siya mismo,
sa mga pulis. So ngayon nilipat siya ngayon sa mismong, kumbaga hindi para sa kanya, sabi niya hindi daw safe. Okay, so sa Quezon City Jail sa may mga Payatas po siya nilipat mga kabistak. So hinalo talaga siya. Hinalo siya doon sa, hindi katulad sa dati na nung sumuko siya or na siya sa pork barrel is doon sa Camp Crame, tama. So mas safe doon kasi nasa loob talaga. So ngayon ang pangangamba naman niya is dahil medyo siya nangamba siya sa kanyang kaligtasan, gawa ng hinalo talaga siya doon sa mga inmate na karaniwang tao lang. So yun ang panawagan na lipat. So alam naman natin, kilala natin si Bong Revilla kung gaano ka karanyang buhay, kung baga yung nakasanayan niya parang. So yun, sa mga supporters ni Bong Revilla, pray lang kayo na naway maging yung hustisya, may kasalanan ba talaga siya o wala. Kasi ayun dun sa, di ba kanina umatin siya ng hearing sa DOJ. So ang sabi niya, nung tinanong siya ng mga reporter, sabi kung kumusta na siya, ang naisabi lang niya doon is habang naglalakad siya papasok sa loob, sabi lang niya ay hindi pa ba nakatulog yung dumawid sa kanya, or yun, yung nakapag sa kanya, idinawid siya sa kasong yun. So ayun, naway sa pagdinig niya sa DOJ ay unti-unti nang malinawan ng mga kabisdak kung ano talaga ang totoo. Totoo ba talaga yung nung idinawid siya na may kasalanan dahil sa pondo ng bayan na nawawala dahil dun sa proyekto na wala namang natapos-tapos, no, mga kabisdak. So yun lang yung natin, no, nasagap nating balita. So maraming salamat sa walang saong suporta kay Bisaya. So sa ulitin, sa lahat ng nakapanood ng video na to, maraming salamat. Mega love shoutout sa inyo. Yun, sa ulitin, kung hindi ka pa subscriber kay Bisaya, huwag naman sana kalimutan i-subscribe si Bisaya, no, mga kabisdak. Ay makatulong na ng konti sa ating munting channel, at i-like at i-share na rin tong video na to. So yun, maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. So yun lang, maraming salamat sa Bisaya Food TV.